Meron tayong pag-uusapan ngayon na isang kwentong parang hindi ka panipaniwala pero totoo. Isang kakaibang iskandalong politikal tungkol sa mga peking resibo, mga pangalang kunuha sa chichirya, at isang napakalaking halaga ng pera ng bayan. Okay, simulan natin sa isang tanong. Paano mo gagastusin ang 125 million pesos? Isipin mo ha. Pero teka, may dagdag na challenge. Kailangan mo yung ubusin sa loob lang ng 11 araw. Grabe, 11 days lang. At ang pinaka-weird sa lahat, ang kwento kung paano ito nangyari ay may kinalaman sa isang potato chip. Oo, narinig niyo ko ng tama. Isang potato chip. So, paano nagsimula ang lahat? Dito sa unang bahagi, ang resibo na may perma ni Piatos. Dito mismo, sa isang napaka-unusual na pangalan, sumabog ang buong misteryo. Ito na, sa isang hearing sa Kongreso, may isang mambabatas na nakapansin sa isang resibo. Halagang 70,000 pesos daw para sa mga gamot. Okay, so far so good, di ba? Pero ang nakapirma? Isang Mary Grace Piatos. Teka, Mary Grace? Parang yung kafe, di ba? Tapos Piatos, yung paborito nating chichirya. Dito na sila nagsimulang magtaka. At syempre, chinek nila sa Philippine Statistics Authority. Ang sagot ng PSA, si Mary Grace Piatos daw ay walang record ng kapanganakan, kasal o kamatayan sa database nila. In short, hindi siya nag-e-exist. Isang multo na pumirma sa resibo ng gobyerno. At dahil sa isang resibong yon, bumukas ang isang mas malaki pang usapin. Dito na tayo sa ikalawang bahagi. Ang tanong na nagkakahalagang 125 million pesos. Kasi yung isang resibo, simula pa lang pala yon ang lahat. Silipin natin tong timeline kasi dito talaga nakakalula. Noong June 2022, ang confidential fund ng Office of the Vice President o OVP, zero. Wala. Pagdating ng Agosto, humingi sila ng 250 million. Then, December 13, pumasok yung 125 million sa kanila. At ito na yung wild part. Mula December 21 hanggang 31, sa loob lang ng 11 days, inubos lahat. Ang average niyan, 11.36 million pesos kada araw. Araw-araw, kasama na ang Pasko at holidays. Paano yun? So saan daw napunta yung ganoong kalaking pera? Well, ayon sa report, yan daw yung breakdown. 35.3 million sa supplies, 34.8 million para sa pagbili ng impormasyon, 30 million sa upan ng safe houses at sasakyan, at 24.9 million para sa mga pabuya. Yan ang sinasabi ng papela. Pero syempre, pumasok na ang Commission on Audit o COA. At nakita nila, teka, parang ang daming problema. In fact, halos 60% ng pondo na disallow nila. Anong ibig sabihin yan? Basically, sinabi ng COA, hindi namin matatanggap tong mga gastusin na to. Kulang at questionable ang mga papeles. At dahil dyan, pasok tayo sa ikatlong bahagi. Himayin natin ang anatomy ng isang peking resibo. Dito natin bubuklatin kung paano unti-unting gumuho ang buong paper trail. Grabe to, sa kabuuang 2,670 na resibong isinubmit, mahigit 1,200, mahigit 1,200 ang nakita ang may depekto. Halos kalahati, isang bundok talaga ng sablay na papeles. Ano-ano ba yung mga depekto na yan? 4 yung major flaws. Una, daming nawawala o hindi mabasa na pangalan. May 787 resibo, pirma lang, walang pangalan. Pangalawa, mali yung taon. Paano ka magkakaroon ng resibo na may petsang 2023 para sa gastos na ginawa mo noong 2022? Pangatlo, yung handwriting. Iisa lang, iba-ibang tao daw yung pinagbayaran pero iisa lang ang penmanship. At syempre pang-apat, mga taong hindi totoo ang nakapirma. Sa anong hinala ng mga mambabatas? Ayon kay Congressman Joel Chua, ang teorya nila ay yung mga resibo, ginawa lang pagkatapos silang sitahin ng COA. Kumbaga, nung hinanapan na sila, nagpanik daw sila, kaya nagmadaling gumawa ng mga ebidensya para ma-justify yung gastos. At alam nyo, hindi lang si Mary Grace Piatos ang bida dito, may buong barkada sila. Get this, may Chippy McDonald, Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi, Raymunda Jane Nova, at pati si Xiaoming Ocho. Grabe, parang hindi pangalan ng tao, kundi listahan ng pwedeng meryendahin. Tingnan nyo tong isang example,
Ang claim, gumastos sila ng 16 million pesos para sa upa ng 34 na safe house. Ang realidad, nung hinanap ang papeles, walang kontrata, walang address, at ang mga pumirma, yung mga multo na naman. Ang layo ng sinasabi nila sa totoong ebidensya, di ba? So, kung peke ang mga resibo at peke ang mga pangalan, sino ang mga totoong taong may hawak ng pera? Dito papasok ang ikaapat na bahagi. Ang mga taong bigla na lang naglaho. Paano raw dinala yung cash? Ganito yung kwento. Step 1. Isang Special Dispersing Officer winidraw yung buong 125 million pesos in cash. Cash yun, ha? Step 2. Sabi ng isang whistleblower, inilagay yung pera sa 4 na malalaking duffel bag. Parang pelikula, no? Step 3. Yung cash binigay daw sa head ng VP Security Group. At step 4, nung pinapatawag na sila sa Kongreso para magpaliwanag, yung mga key officials biglang hindi na mahanap, naglahong parang bula. At para mas maging komplikado ang lahat, lumabas na hindi lang pala ito sa OVP nangyayari. May hiwalay na investigasyon sa Department of Education at nakita nila yung parehong pattern. May mga testimonya pa nga raw na may mga senior officials doon na buwan-buwan tumatanggap ng cash sa loob ng mga sobre. So, sa dami ng ebidensya at testimonya, saan na ba papunta ang lahat ng ito? Diyan tayo sa ikalimang bahagi, ang pagtutuos sa batas. Ano ang mga posibleng kaso at ano naman ang mga sinasabing depensa? Okay, isa sa mga depensa ng naririnig natin ay yung unmodified opinion daw galing sa COA. Ano ba to? In simple terms, sinasabi lang nito na yung financial statements nila, yung pangkalahatang report, ay sumunod sa accounting standards. Importante ito hindi nito sinasabi na yung bawat resibo o bawat gastos ay legal o tama. Magkaiba yun. At yung mga posibleng kaso, hindi biro. Pwedeng plunder yan, na may parusang hanggang 40 years sa kulungan, pwedeng graft hanggang 15 years, at falsification hanggang 12 years. At isipin nyo to, bawat isang peking resibo, bawat isa sa mahigit 1,000, pwedeng ituring na isang hiwalay na kaso. Okay, para i-wrap up lahat, balikan natin kung ano ba talaga ang mga solid na facts na napatunayan ng paper trail. Ito na yung huling bahagi. Ano ang mga undisputed facts ng kaso? So ano mga hindi na mapagdedebatehan? Ito yon. 1. May 125 million pesos na walang budget na ginastos sa loob lang ng 11 days. 2. Ang liquidation niyan, sinuportahan ng mahigit 1,200 na resibong may depekto. 3. Pinirmahan yung mga resibo ng mga taong kunpirmadong hindi totoo. 4. Yung mga pangalan sa resibo galing sa snack foods. And 5. Yung mga key officials na humawak mismo ng cash ayaw magpakita para tumestigo. Yan ang mga facts on record. Kaya sa dulo ng lahat ng ebidensya, ng lahat ng papel, isa lang talaga ang tanong na natitira. At ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kung hindi napunta sa mga nakalista sa resibo, kung yung mga tao doon ay hindi totoo, saan nga ba talaga napunta ang pera? Yan ang 125 million peso question na hanggang ngayon wala pa ring sagot.